Sino ba si Luis Antonio Tagle? Ano ang buhay niya bago siya pumasok sa bokasyon ng pagiging pari? Ilan lamang ito sa mga katanungang alam kong nasa isipan ng mga tao hindi pa siya lubos na nakikilala. Ako din mismo sa ngayon ay wala pang ideya tungkol sa buhay ng ating mahal na kardinal. Kaya halika, sabay-sabay nating tuklasin ang buhay ng kardinal ng Pilipinas. Ito sa ating talakayan na ang Pinaka. Ang buong pangalan niya ay Luis Antonio Joaquim Tagle. Ipinanganak noong June 21, 1957. Panganay na anak ng kanyang katolikong mga magulang. Si Manuel Topacio Tagle na isang lehitimong Tagalog. At ang kanya namang ina ay isang Filipino-Chinese na si Milagros Joaquim na nagtrabaho sa Equitable PCI Bank. Ang kanyang lolong si Florencio ay mula sa Imus, Cavite. Ang kanilang pamilya ay may lahing Espanyol at may sinasabi sa lipunan. At isa ring revolusyonaryo noong 1896. Ang kanyang lolong si Florencio ay na-injured dahil sa pagsabog ng isang bomba. Kaya ang kanyang lola ang nagpatakbo ng kanilang kabuhayan bilang may-ari ng isang kainan. Nang matapos siya ng elementary at high school noong 1973 sa St. Andrew's School sa Parañaque, siya ay inudyukan ng kanyang mga kaibigang pari upang pumasok sa Jesuitang Seminaryo, ang San Jose Seminary, na siya din namang nagdala sa kanya sa Ateneo de Manila University. Tinapos niya ang Bachelor of Arts noong 1977 at Master of Arts in Theology sa parehong kolehiyo o tinatawag ding Loyola School of Theology. Tinapos din niya ang Doctorate in Sacred Theology sa Catholic University of America mula 1987 hanggang 1991. Isinulat niya ang kanyang dissertation o thesis sa pamamatnubay ni Joseph A. Comontiac na pinamagatang Episcopal Collegiality in the Teaching and Practice of Paul VI. Pinag-aralan din niya ang ilang kurso tungkol sa mga doktrina sa Institute of Paul VI University. At ayon kay Comontiac, isa na si Tagle sa pinakamahusay at pinakamatalino na kanyang naging estudyante sa 40 taon ng pagtuturo at sa tingin niya ay magiging mahusay na theologian sa Pilipinas at maging sa buong Asya. Nakatanggap din siya ng honorary degrees mula sa Catholic Theological Union at La Salle University. Matatas si Tagle sa Tagalog na lengguwahe naman nating mga Pilipino, maging sa English at Italian. Questa visita pastorale del Santo Padre in Asia, la prima visita del Santo Padre in Asia, è per noi asiatici un incoraggiamento. Magaling din siyang magbasa at makaunawa ng Espanyol, French at Latin. Narito naman ang istorya ng kanyang pagkapari. Naordenahan siya sa Diocese ng Imus noong February 27, 1982. Matapos siyang maordenahan, nagkaroon siya ng iba't ibang posisyon sa simbahan. Siya ay naging Associate Pastor of San Agustin Parish sa Mendez Nunez, Cavite mula 1982 hanggang 1984. Spiritual Director mula 1982 hanggang 1983 at naging Rektor noong 1983 hanggang 1985 ng Diocesan Seminary ng Imus. Nang matapos ang kanyang pag-aaral sa Amerika, siya ay bumalik sa Imus at naging Episcopal Vicar o Religious mula 1993 hanggang 1995 at naging Kura Paroko naman at Rektor mula 1998 hanggang 2001 sa Nuestra Señora del Pilar Cathedral Parish. Nagturo din siya ng theology sa San Carlos Seminary mula 1982 hanggang 1985 at Divine Word Seminary sa Tagaytay. Inappoint din siya ni Pope John Paul II bilang miyembro ng International Theological Commission mula 1997 hanggang 2002
sa ilalim ng pamumuno ni Cardinal Joseph Ratzinger. At hindi naglaoy hinirang na Santo Papa na si Pope Benedict XVI at naging miyembro sa editorial board ng History of Vatican II noong 1995 hanggang 2001. Itinalaga siyang obispo ng Imus noong October 22 at nakonsagra naman noong December 12, 2001 matapos siyang magsilbing kura paroko sa Cathedral Parish ng Imus. Sa 10 taon niya sa Imus, namuhay siya ng payak, walang sariling kotse at mas gusto niyang kasalo sa hapagkainan at imbitahin ang mga taong kapuspalad. Sa pagtitipon ng mga obispo sa pangunguna ni Pope Benedict XVI noong 2005 na General Assembly of the Synods of Bishops, nagsalita siya tungkol sa kakulangan ng bilang ng pari ng Pilipinas. Ang Synod ay council sa simbahan na kadalasang nagdedesisyon sa mga isyu sa doktrina, administrasyon at iba pa, at ito ay binubuo ng mga obispo at kardinal ng simbahang Katolika. Naikwento din niya sa nasabing pagtitipon na noong unang linggo matapos siyang maordinahan bilang pari ay nagkaroon agad siya ng 9 na misa at ito ay normal lamang sa mga pari sa Pilipinas. Si Cardinal Angelo Scola naman na siyang moderator ng Synod ang tumalakay sa priestly celibacy o ang hindi pag-aasawa ng mga pari. Naaniya ay dapat sana magkaroon ng modifikasyon ang requirements ng simbahan sa vow of celibacy sa mga gustong magpari. Si Tagle ay nagmungkahi rin na magkaroon din sana ng pagbabago bilang solusyon sa kakulangan ng mga pari. Sa International Eucharistic Congress sa Quebec, Canada noong 2008, siya ay naging tagapagsalita sa importansya ng Eucharistiya at base sa report ay napaiyak niya ang mga nakikinig. Inappoint ng dating Pope Benedict XVI si Tagle bilang ika-32 arsobispo ng Maynila noong October 13, 2011 bilang kahalili ni Cardinal Gaudencio Rosales. Ang promotion sa pagka-arsobispo ay pinangunahan ni Papal Nuncio to the Philippines, Edward Joseph Adams, at ni Cardinal Gaudencio Rosales. Si Tagle ay nasa pilgrimage noong October 2011, ngunit nagkaroon ng ilang mga objections na ipinadala sa Congregation for Bishops, kaya nagkaroon ng kaunting delay. Kaya ginanap ang kanyang instalasyon bilang arsobispo ng Maynila noong December 12, 2011, kasabay ng kapistahan ng mahal na ina ng Guadalupe at isinabay na din sa selebrasyon ng kanyang ika-10 anibersaryo ng pagiging pari. Nakatanggap din siya ng pallium na sumisimbolo sa kanyang otoridad bilang arsobispo mula kay Pope Benedict XVI noong June 29, 2012 na ginanap sa Roma at talagang nagpatulo ng kanyang luha. Noon namang June 12, 2012, si Tagle ay na-appoint bilang miyembro ng kongregasyon para sa edukasyong pangkatoliko at maaaring i-renew sa loob ng 5 taon. Sa parehong araw, siya ay naging tagapagsalita sa 50th International Eucharistic Congress sa Dublin, Ireland. Dito tinalakay niya ang problema ng simbahan sa sexual abuse at nakiusap sa media na maging makatotohanan sa ibinabalita at dapat handa din daw ang simbahan dito. Tinalakay din niya ang ilan pang mga issues na kapareho ng sa Asia at sa Ireland. August 4, 2012 nang siya ay mag-speech at maglunsad ng prayer rally laban sa isinusulong noon na Reproductive Health Bill. May advokasya din siya kaugnay ng karapatan ng mga kababaihan at mahigpit na tinututulan ang prostitusyon. Pinangalanan din siya ni Pope Benedict XVI bilang isa sa mga paring synod sa samahan ng mga obispo para sa bagong ebanghelisasyon noong September 18, 2012. Natapos ang kanyang serbisyo bilang arsobispo ng Maynila noon lamang February 9, 2020 nang siya ay kinailangang pumunta sa Roma para gampanan ang bagong tungkulin sa Roman Curia. Kaya ang Maynila ay pumasok na naman sa panahong tinatawag na sede vacante o pagkabakante ng pwesto ng arsobispo. Tinaasan ang kanyang ranggo at napasama sa College of Cardinals noong October 24, 2012. Si Tagle ang ika-7 Pilipinong naging kardinal sa talaan ng Simbahang Katolika at nang siya ay maging kardinal, pangalawa siya sa pinakabata. November 30, 2012, namunuan niya ang misa pasasalamat sa San Fernando de Dilao Church sa Paco, Maynila.
At naroon sina dating Presidente Benigno Aquino III, dating Vice Presidente Jejo Marbinay at dating Mayor ng Maynila Alfredo Lim. January 31, 2013, si Pope Benedict XVI ay itinalaga siya para maglingkod bilang miyembro ng Presidential Committee ng Pontifical Council for the Family at ang Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerants. Napabalita rin na si Tagle ay isa sa kandidato para sa eleksyon bilang Santo Papa sa Papal Conclave noong 2013 na ang na-elect ay si Pope Francis. Pinamunuan din niya ang National Consecration to the Immaculate Heart of Mary sa San Fernando de Dilao Church noong June 8, 2013. Si Tagle ay naging miyembro rin ng ilang mga samahan tulad ng Congregation for Catholic Education, Congregation for the Evangelization of Peoples, Pontifical Council for the Family, Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, Pontifical Council for the Laity, at 13th Ordinary Council of the Secretariat General of the Synod of Bishops. July 11, 2015 nang siya ay maging miyembro ng Pontifical Council o Cor Unum. Siya ay inilagay din ni Pope Francis bilang presidente ng Catholic Biblical Federation noong March 5, 2015. May 14, 2015, siya naman ay nahalal bilang presidente ng Caritas International. Pinalitan niya si Cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga. Si Tagle ay naging chairman din ng Episcopal Commission on the Doctrine of Faith of the Philippines since 2003. Isang profesor ng Dogmatic Synthesis sa Graduate School of Theology sa San Carlos Seminary, ang Archdiocesan Major Seminary ng Maynila. Isang Associate Professor ng Systematic Theology sa Loyola School of Theology ng Ateneo de Manila University at nagturo din sa School of Theology sa Divine Word Seminary sa Tagaytay City. Noong December 8, 2019, itinalaga siya ni Pope Francis para pamunuan ang Congregation for the Evangelization of Peoples at siya ang ikalawang Asyanong namuno sa nasabing kongregasyon. Ang kanyang sinundan ay si Cardinal Ivan Diaz na nanungkulan mula 2006 hanggang 2011. Siya din ang pangalawa namang Pilipino na pinamunuan ng Congregation of the Roman Curia pagkatapos ni Jose Tomas Sanchez na pinamunuan ng Congregation for the Clergy mula 1991 hanggang 1996. At na-promote ni Pope Francis sa ranggong Cardinal Bishop na epektibo noong Mayo 1, 2020. At siya ang kauna-unahang Pilipino na nakasama sa isa sa pinakamataas na ranggo sa College of Cardinals. Ano pa ang susunod? Anong achievements pa at pagkilala ang matatanggap ng ating mahal na kardinal? Ano ang gampanin ng isang Cardinal Bishop na siyang ranggo ng ating mahal na kardinal sa kasalukuyang panahon? Gaano ka makapangyarihan si Cardinal Tagle ngayon sa Simbahang Katolika? Ilan lamang ito sa mga tanong. Mga tanong na alam kong namumuo pa rin sa isipan ng bawat isa. Comment below na para malaman natin ang nasa inyong puso't damdamin. Kung hindi ka pa nakasubscribe at mahilig ka sa mga kwentong pinaka, nakakatakot man, kakaiba at iba pa, i-click mo na ang ating subscribe button at bell sign para updated ka sa mga susunod nating videos. Dahil lahat ng mga katanungan na yan ay sasagutin natin. Marami pong salamat. Hanggang sa muli!